Magandang umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao at saan man panig ng mundo naroon ang Pilipino, magandang umaga, Pilipinas. 28 tayo ng Agosto, ngayon po ay Biyernes. Sa ulo ng ating mga balita, piso sumadsad sa panibagong all-time low na 61.88 per dollar. 7.2 trillion pesos national budget bill para sa 2027 iniharap na sa Kamara. Confidential funds ng DepEd hindi dapat iugnay sa mga pamamaril sa mga paaralan ayon naman sa prosekusyon. Ilang lugar sa Metro Manila at kalapit lalawigan nagsuspende ng face-to-face classes ngayong Biyernes dahil sa inaasahang sama ng panahon. Detol sa matinding flash flood sa Nepal, sumipa na sa mahigit 300. May mga Pinoy na kabilang sa mahigit 1,000 nawawala. Nararanasang mga pag-ulan magpapatuloy dahil sa bagat. LPA na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas inaasahang magiging bagyong Pilantok sa susunod na 48 oras. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.8 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na magpapaulan ang southwest monsoon na habagat sa malaking bahagi ng bansa na pinalakas ng low pressure area na pumasok na ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Huling namataan ang naturang sama ng panahon sa layong 850 km silangan ng extreme northern Luzon. Ayon kay John Manalo ng Pag-asa, palalakasin ng naturang LPA ang habagat mula ngayong Biyernes hanggang September 1, araw ng Martes. Inaasahan naman na magiging bagyong Pilantok ang naturang LPA sa susunod na 48 oras. Dahil dito asahan na malalakas sa mga pagulan sa Luzon at western section ng Visayas, epekto ng habagat. Kasama sa makakaranas sa masamang panahon ng Metro Manila, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, ang Bataan, Occidental Mindoro, Negros Island, dulot ng enhanced habagat. Samantala, mainit na panahon naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa pagtaas ng temperatura. Nag-anunsyo na ng suspensyon ng face-to-face classes ang maraming lugar sa Metro Manila ngayong araw dahil sa inaasahang malalakas na pagulan dulot ng pinalakas na habagat. Bagamat papunta ho dito kanina sa studio galing Quezon City, maganda pa ho, matiwasay pa ho ang panahon. Kabilang sa mga nag-abiso na walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong pang-aralan ang mga sumusunod: Maynila, Marikina, Malabon, Taguig City, Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque, Caloocan, Mandaluyong, Pasay, Nabotas, San Juan, Valenzuela at San Juan. Kinder to Senior High School naman at AL sa Quezon City at Pateros, sa Benguet, sa Kibungan at Atok, sa Pangasinan, Aguilar, Alaminos, Benmali, Bugalyon, wala hong pasok ang mayan. Ganon din sa Infanta, Lingayen at mga Tarim. Wala din pong pasok sa Pampanga, ang Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Mexico, San Simon at Macabebe. Lalo pat ilan sa mga lugar na ito nakalubog pa rin po sa tubig baha. Pinapayagan namang mag-shift sa alternative delivery mode ang mga paaralan. Personal na inspeksyon ina Public Works Secretary Vince Dizon at NLEX Corporation President Luis Reñon ang drainage system sa kahabaan ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Ito'y matapos na umapaw ang tubig sa creek sa lugar na nagdulot ng hanggang bewang na tubig baha noong nakarang linggo. Ayon kay Dizon, kritikal na solusyon dito ang pagpapatayo ng malaking detention basin sa pagpapalaki ng pumping station na target matapos sa susunod na taon, katuwang ang NLEX Corporation. Samantala, nagpasaklolo naman si Dizon sa Quezon City LGU para maresolbang issue ng right-of-way upang matapos agad ang proyekto. But we're very happy to announce and very thankful to announce that NLEX Corporation will help us build it. No? Will help us build it. No? So, ang importante dito is kung makuha natin yung right-of-way with the help of QC, nandito si Engineer Deo, kung kaya natin magawa. All levels na po ang suspension ng classes sa Quezon City. Ulitin natin na buong Quezon City, all levels na ang walang pasok. Yung iba pa naman hahabol sana ng linggo ng wika. Oo, kaso
Nagsuspindi ng klase kaya wala na silang activity muna. Hinamon ng Malacanang si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na magpakita ng mga dokumento na magpapatunay na totoo ang binibidan nitong flood control structure sa kanyang nasasakupan. Ginawa ng palasyo ang pahayag matapos umalma ang nakababatang Duterte sa sinasabi ng Office of the Ombudsman sa ang Davao City ang epicenter ng maanumaliyang flood control project. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, makatutulong ang mga ipipresentang dokumento ni Kong Pulong para patunayang natapos at gumagana ang mga flood control sa lungsod at hindi ghost projects lamang. Matatandang inihayag ni Ombudsman Jesus Crespin Boying Remulla sa pagdinig ng House Committee on Appropriations na mahirap mapenetrate ang tinatawag nitong ecosystem of corruption sa Davao dahil marami ang tumatangging pag-usapan ito. Magandang umaga, Pilipinas! Sumampa na sa mahigit 360 ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa nangyaring flash flood sa boundary ng Nepal at Tibet sa China. Batay sa ulat, 359 na ang death toll sa Nepal, habang 3 naman ang namatay sa Tibet region. Nasa 1,400 katao ang kasulukuyang pang nawawala. Kabilang sa mga ito ang 178 na mga turista mula India, 65 mula sa US at 33 naman mula sa United Kingdom. Kasama rin sa mga missing ang ilang sundalo at police personnel. Sa pagsusuri ng US Geological Survey, ang nangyaring trahedya ay dulot ng pagbagsak ng yelo, bato at debris na nag-trigger ng flash floods. Kabilang din ang isang Pilipino sa mahigit 1,300 kataong nawawala sa Nepal matapos ang malawakang pagbaha at mudslide sa Nepal-China border. Ayon sa ulat ng Nepal Tourism Board, nawawala ang Pinoy matapos ang flash flood sa Botokoshi at Trisholi Rivers. Umaabot na ng 273 katao ang kumpirmadong nasawi sa naturang trahedya. Iniuog na ito sa glacier collapse na naging dahilan upang anurin ng tubig at putik ang ilang komunidad, gusali at mga tulay. Patuloy naman na minomonitor ng Department of Foreign Affairs ang kalagayan ng nasa 128 Pilipino sa Nepal, kabilang ang 18 migrant workers. Nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine Embassy sa New Delhi at Honorary Consulate General sa Kathmandu at mga otoridad ng Nepal upang matukoy ang iba pang mga Pilipinong naapektuhan. Kinumpirma nga ng Malacanang wala namang Pilipinong na damay sa nangyaring flash flood sa Nepal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sa ngayon wala pang natatanggap na impormasyon ang Department of Foreign Affairs kung may casualting Pilipino sa naturang trahedya. Ngayon man, patuloy na sinusubaybayan ng pamahalaan ang pangyayari kaugnay ng trahedyang ito sa Nepal. Pinanggitin ni Castro na lubhang ikinalungkot ng Pangulong Bongbong Marcos ang nangyari sa Nepal na ikinasawi na ng daan-daang katao. As of now, ay wala pa po na naibabalita na may naapektuhan po ng ating mga kababayan. Pero ang pamahalaan po, ang administrasyon, sa panguna po ng ating Pangulo ay ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal. Wala na rin pasok face-to-face kinder to senior high school sa Pasig City. Nananawagan naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng palangin para sa mga komunidad na sinalanta ng matinding flash flood sa Nepal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nalungkot ang Pangulo sa sinapit ng mga biktima, umaasang bubuti ang kalagayan ng mga naapektuhan ng kalamidad. Nagpaabot din ng Pangulong Marcos ng pagkikiramay sa pamahalaan at mga mamamayan ng Nepal, partikular na ang mga nawala ng kanilang pamilya at mahal sa buhay. Sinabi ng Pangulo, nakikisa ang Pilipinas sa Nepal sa gitna ng trahedya, ipinapanalangin ang lakas ng mga biktima upang malampasan ang kanilang pinagdaraanan. Patuloy na minomonitor ng pamahalaan ng Pilipinas ang sitwasyon sa mga lugar na tinamaan ng flash flood. Kasunod nga ng ulat na may isang Pilipinong kabilang sa mga nawawala. Sumadsad sa panibagong historic law ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61.88 per dollar kahapon, Huwebes. Mas mahina ito sa 61.65 per dollar na naitala noong Miyerkules. Samantala, bumaba naman sa $1.79 billion ang total trading volume mula sa nakalipas na 1,901 billion
pesos. Ayun. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa ating mga OFW, kaya padala nyo lang ho ng padala dito yung inyo pong mga kinikitang dolyar. Mataas ang exchange rate ngayon. Mga mamis, laundry day today ha, kunot noo ka ba kapag makampit, badikit at malupit ang mancha, all you need is pride. At pampahirapan ng self kung sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate mud and sebum non cotton. Gawa po ito ng ACS. Inabisuhan ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pinoy sa Estados Unidos na manatiling updated sa mga developments sa US immigration at visa policies upang matiyak na sumusunod sila sa batas. Sa abisong inilabas ng Philippine Embassy, binanggit nito ang mga ulat na sinimula na ng US Department of State ang pagripaso sa mga B1, B2 business at tourist visa na inisyo sa mga foreign national na kalaunay nag-apply ng asylum sa naturang bansa. Hindi naman sinabi ng Embahada kung ilang Pilipino ang posibleng maapektuhan ng mga ginagawang visa review. Dahil sa nakadepende pa rin niya ito sa immigration cases na masisilip ng mga otoridad. Hinihikayat naman mga Pinoy sa Amerika na may ganitong concern hinggil sa kanilang kasalukuyang immigration status na kumonsulta sa kwalipikadong US Immigration Attorney o accredited legal service provider para sa kaukulang advice. Nakatakdang ilabas ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang app na tutulong sa mga online gaming player na makilala at gamitin ang mga lisensyado at mga regulated gaming platform lamang. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ilulunsad nila bago matapos ang taon ang app na naglalayong palakasin ang proteksyon ng mga players sa gitna ng pagdami ng mga iligal na online gaming platform. Sa pamamagitan ng naturang app, mas madaling matutukoy ng mga manlalaro ang mga authorized gaming site na sumusunod sa regulatory requirements at safeguards ng PAGCOR. Idinagdag pa ni Chairman Tenco, may mga mekanismo na rin ang naturang app na maaaring gamitin ng mga player para magreklamo, humingi ng solusyon sakaling magkaroon ng problema sa isang licensed operator. Patuloy naman na nakikipagtulungan ang PAGCOR sa iba pang mga ahensya ng gobyerno upang sugpuin ang iligal na online gaming at mahikayat ang mga lalaro na gumamit ng regulated platforms. Ayon kay Chairman Tenco, tinatayang kalahati ng mga online gaming sites ang ina-access sa Pinas ng illegal. Ang takin ho ninyo, ganun kadami ha. Ang bagong app ay bahagi ng hakbang ng PAGCOR upang matulungan naman ang publiko na matukoy ang mga authorized gaming platform. Noong 2025, binulunsad ng ahensya ang PAGCOR Guarantee, isang online verification facility kung saan maaaring tingnan kung lisensyado ba ang isang online gaming provider. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, paiirali naman ng Bureau of Customs ang zero tolerance laban sa agricultural smuggling sa bansa. Ito'y batay sa isang pulong kasama ang magsasaka party list at ang farmer leader mula sa Central Luzon, kung saan muling iginiit ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang kanilang lubos na suporta sa sektor ng pagsasaka. Ayon kay Nepomuceno, lubhang nakakaapekto ang smuggling sa kabuhayan ng mga magsasaka at mga mangingisda. Kaugnay nito, tiniyak din ng Commissioner na hahabulin, pananagutin ang sino mang lalabag sa batas. Binibigyan diin din ng Commissioner na nananatiling committed ang kawanihan ng adwana sa pagtupad sa kanilang mandato sa pamamagitan ng mas pinalakas na border protection at mas mahigpit na pagbabantay sa customs fraud at illegal na kalakalan. Iginiit din ni Nepomuceno, kakampi ng mga magsasaka ang Bureau of Customs at gagawin nila ang kanilang mga tungkulin para masigurong patas ang laban para sa mga Pilipino farmers. Inimok ng Philippine Rice Research Institute ang mga lokal na pamahalaan na magpasa ng ordinansa para sa pagsiserve ng half-cup rice sa mga kainan. Ayon kay PhilRice Executive Director Dr. John De Leon, ito'y sa harap ng dumaraming nasasayang na kanin dahil hindi naman nauubos at itinatapo na lamang. Sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI ng DOST, lumalabas na umaabot ng 24.4 billion pesos ang halaga ng mga kanin na nasasayang sa pool noong 2023. At tumbas ito ng halos 11 million sacks ng bigas
Nakaya sanang magpakain ng mahigit sa 5 milyong Pilipino sa loob ng isang taon. Ginete de Leon, sa ngayon, meron na silang ilang LGU ang nagpapatupad na ng naturang ordinansa. Hinihikayat din natin yung mga ating mga munisipyo, mga syudad, mga probinsya, kung pwedeng magpasa sila ng ordinansa na nirerekomenda sa mga kainan na kung pwede silang mag-serve nung kalahating Half rice. tasa lang. Mhm. Opo. Para ngayon, natutuwa po kaming sabihin na from that time until now, meron na pong 47 na mga LGU. ordinansa na nagawa. Dito po sa inyo, sa NCR, yung Quezon City po at saka yung Metro Manila, yung City of Manila. Meron na po silang ganyang. Aba, meron na pala sa half price. O nga naman, kasi iba yung Anli. Maganda lang tingnan, kaya lang kung marami naman nasasayang. Saka nagpo-promote ng obesity yan. Mga misis, amoy araw si Mr. pag-uwi galing ng trabaho, ang medalyon sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang Vitamol Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter na pampalambot ng kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Personal na binisita ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 300 milyong egg processing facility sa Batangas, Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO sa San Jose, Batangas. Kilala itong Egg Basket of the Philippines. Layunin ng pasilidad na mapataas ang halaga ng 7 million hanggang 10 million na itlog na napuproduce araw-araw sa San Jose. Depende ho sa panahon. Sa pamamagitan ng teknolohiyang binuo ng DOST at pinondohan naman ng Department of Agriculture, gagawing liquid, pasteurized at powdered eggs ang mga produktong makukuha upang mapahaba ang shelf life at mabawasan ang mga nasasayang na itlog. Kayang magproseso ng naturang pasilidad ng 1,400 kilograms ng liquid egg bawat oras, habang may cold storage na kayang maglaman ng hanggang 80 tons ng finished product. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tularal Jr., mahalaga ang modernisasyon upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga egg producer, mapatatag ang supply at mapanatiling makatwiran ang presyo ng itlog para sa mga mamimili. Bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan na gamitin ang science and technology at pakikipagtulungan sa pribadong sektor para mas mapatatag at mas maging epesyente ang food supply chain. Ginawaran ng Doctor of Laws honoris causa sa pamantasan ng lungsod ng Maynila ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasabay ito ng ika-58 commencement exercises ng PLM kung saan kinilala ng pamantasan ang ambag ng Administrasyong Marcos sa larangan ng edukasyon, pagsusulong ng serbisyo publiko, responsableng pamamahala at rule of law. Sa kanyang talumpati, binigyan din naman ng Pangulo ang kahalagahan ng edukasyon sa pagkamit ng tagumpay at magandang kinabukasan. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Pangulong BBM, tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para sa pag-aaral ng mga kabataang Pilipino. We remain committed to the full and effective implementation of the universal access to quality tertiary education. We continue to expand higher education opportunities and government financial assistance. We are ensuring that more students from disadvantaged and vulnerable sectors receive support through free college education and technical vocation education and training programs. Pilipinas, ang oras 24 na makalipas ang alas 4. Namayagpag ang 4 na law students mula sa University of San Agustin sa Iloilo sa ginanap na international rounds ng Monroe E-Prize Media Law Moot Court Competition sa University of Oxford sa England. Itinanghal ng World Champions ang Bulahan Prize Team na binubuo ni na Team Captain at Oralist Marco Giurgoni, Dava, Oralist na si Gian Marie Oloro, researchers na sina Kimberly Kirch Duran at Shiny Zaragoza sa pangangasiwa ng kanilang coach na si Attorney Anfred Panes.
Nakaharap ng grupo sa championship round ang Osgoode Hall Law School ng Canada na nakasungkit naman ng first runner-up. Samantala, nakatanggap naman ng pagkilala si Daba bilang rank 10 mula sa 98 oralist na sumabak sa preliminary rounds. Ang panalo na grupo ay ang kauna-unahang World Championship ng University of San Agustin sa moot court at may tuturing na isa na namang major achievement para sa mga Pilipinong law student. Magandang umaga, Pilipinas! Mga taga Iloilo ni Hao. Oo, ha? Hindi niyo dapat ina-underestimate yung mga law school mula po sa mga probinsya. At doon ho sa mga pabalik ng Pilipinas, magandang umaga sa mga taga Lloydsminster, Canada. Yan po sa mga suki natin sa Amerika, sa Europa. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Ginapawan City. Ang mga taga Las Vegas, Nevada, good morning. At syempre, yun hong mga suki natin dyan sa San Diego. Si Boss Manny, si Tita Cora, si Sir June Yambao, and Tita Lloyds, good morning ha. Kung kayo ho'y pabalik na ng Pilipinas, wag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po dito kong Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Meron din mahigit 10 variants ng tangerine chocolate ha. I-check po na yun sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, sa bawat tangkilik natin ng gawang Pinoy, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Mahid dyan sa bangka, 6 ang patay, 3 nawawala matapos tumaob ang bangka sa barangay Buhawen, San Marcelino, Zambales. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Nauwi sa malaking trahedya ang biyahe pa uwi ng 13 katao matapos tumaob ang kanilang motorized bangka sa Mapanuepe Lake, Barangay Buhawin, San Marcelino, Zambales. Sa pinakahuling sitwasyon, bandang 4:40 ng hapon, Agosto 27, 6 ang kumpirmadong nasawi, kabilang ang 3 bata, habang 3 pa ang nawawala, isang 5 anyos, 12 anyos at isang buntis. 4 naman ang nakaligtas. Batay sa paunang ulat, pauwi sa Sitio Lubibaw ang mga biktima mula Buhawin proper matapos dumalo sa vaccination activity sa barangay center at for-peace meeting nang tumaob umano ang bangka dahil sa overloading. Patuloy ang search and rescue operation para sa 3 nawawala habang isinasagawa rin ang pagkilala sa lahat ng biktima. Inaasahan ang karagdagang ulat mula sa mga otoridad. Dani ko bilang RH37 DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May pakakayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Naalarma ang mga estudyante ng Lasal Green Hills sa Mandaluyong City matapos makatanggap ng mensahe mula sa isang mag-aaral na nagpakilalang shooter. Ayon sa Mandaluyong City Police Chief na si Colonel Reynan Patam, nagsumbong ang mga estudyante sa kanilang magulang nang magpadala ng mensahe ang naturang mag-aaral kung saan sinabi nito, "Shooter ako, mag-ingat kayo." Giniit ni Patam na katagdang kausapin ng pamunuan ng paaralan ang nagpakilalang shooter, gayon din ang kanyang guardian. Doon lang naka-online class po sila. Nag-reach out naman na po yung school official sa parents po. So anytime po, magkakaroon po sila ng pag-uusap. Ito rin po yung ating kapulisan. Sinabi ng pulisya, wala silang nakikita ng dahilan para imbestigahan pa kung may hawak o itinatagong armas ang nasabing estudyante. Samantala, nagpatupad naman ng online classes ang Lasal Green Hills simula kahapon hanggang ngayong Biyernes sa August 28. Ayan. Pero malamang suspended ang klase. Wala din ho silang pasok. Lunes naman, long weekend tayo dahil wala ding pasok sa August 31, Monday. Magandang umaga, Pilipinas! 14 anyos na estudyante nagdala ng toy gun sa paaralan nagdulot ng alarma
Detalye ng balita mula kay Jun Sotero mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Nagdulot ng alarma sa Digo City National High School ang isang 14 anyos na estudyante matapos magdala ng laruang baril na kahawig ng kalibre 45 na armas sa loob ng kanilang classroom kahapon Agosto 27, 2026. Ayon sa paunang impormasyon, napansin ng isang kaklase ang dalang toyga ng estudyante at agad itong pinaalam sa kanilang guro. Dahil mistulang tunay na baril ang naturang laruan, kaagad na humingi ng tulong sa mga otoridad ang guro upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga kawani ng paaralan. Ayon sa Digo City Police Station, ang 14 anyos na estudyante ay turnover sa City Social Welfare and Development Office para sa kakulang intervensyon at iba pang kinakailangang proseso alinsunod sa batas para sa mga menor de edad. Nauna nang nagpatupad ng heightened security alert ang paaralan at ang lokal na pamahalaan ng Digo City kasunod ng manatanggap na banta sa seguridad. 3 estudyante na rin ang naunang natukoy na may kaugnayan sa naturang banta. Patuloy namang pinaalahanan ang mga mag-aaral na iwasang magdala sa paaralan ng anumang bagay na kahawig ng tunay na armas upang maiwasan ang alarma at posibleng banta sa seguridad. Ito si June Suter sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Sotero. Samantala, nakabaong supply ng bigas sa isang interior barangay sa Northern Samar. Pinaghihinala ang pag-aari ng mga NPA. Nadiskubre ito ng militar. Detalye mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34, Jane Maybuntag. Nadiskubre ng mga kasundaluhan mula sa 20th Infantry Wheeled Battalion at 7th Infantry Warrior Battalion ang 3 nakabaong lalagyan naglalaman ng mga supply na pagkain na pinaniniwala ang kabilang ito sa supplies ng komunistang teroristang grupo New People's Army sa magkahiwalay na lokasyon sa barangay ng Imelda, Las Navas, Norte Samar. Ayon sa ulat ng 803 Infantry Peacemaker Brigade, unang natuklasan ng mga kasundaluhan ay isang nakabaong lalagyan na naglalaman ng humigit kumulang sa 20 kilo ng bigas sa naturang barangay. At kasunod nito, batay sa impormasyon na nakalap mula mismo sa ilang mga concerned citizen, natukoy rin ang 2 pang nakabaong lalagyan na naglalaman naman ng tinatayang nasa 40 kilo na bigas at 4 na kilo ng asin. Sa kabuuang, tinatayang 60 kilo na bigas at 4 na kilo ng asin ang nadiskubre. Ayon pa sa ulat, tinatayang 6 na buwan ang nakabaon itong mga supplies. Natuklasan ito dahil na rin sa pagkikipagtulungan mismo ng mga residente. Naniniwala ang militar ng pagkakadiskubre ng mga supplies ay maaaring mas na magpahirap pa ngayon sa kakayahan ng mga natitira pang miyembro ng New People's Army na mapanatili ang kanilang operasyon doon naman sa kabundukan. Samantala, patulong operasyon ng mga kasundaluhan upang matukoy ang iba pang posibleng imbakan ng supply ng armadong grupo habang tinitiyak ang kaligtasan ng komunidad sa kanilang mga lugar. Kasabay nito ay muling nananawagan si Brigadier General Carmelito Pangatungan, Commander ng 803 Infantry Peacemaker Brigade sa mga natitira pang miyembro ng NPA na talikuran na ang armadong pagkikibaka at piliing makabalik sa kanilang mga pamilya at komunidad. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, oras sa buong kapuluan, 10:04 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with lactocostrain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial. Hindi po testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At ito po ay napatunayang efficient dahil ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng lactococcus lactostrain plasma. Pagpasok po nito sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman yung tinatawag nila na commander ng ating immune system. Responsable sa pagtataboy ng matoksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung kayo po ay may mga concerns pa, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo naka-standby dyan para sagutin ang inyong mga tanong. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug at Amesco Drug. Magandang umaga, Pilipinas! Inontra ni House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Lonto Adjong ang pag-uugnay ng kawalan ng confidential fund and DepEd sa naganap na pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban at Zamboanga.
Ayon kay Alonto Jong, hindi dapat ibatay sa mga hypothetical na tanong. Ang talakayan sa halip ay tutukan kung paano ginagamit o ginamit ang 112.5 billion pesos confidential fund na natanggap ng DepEd noong panahon ni VP Inday Sara bilang Education Secretary. Binigyan din niya na hindi humingi ng confidential fund ang DepEd sa ilalim ni Education Secretary Sani Angara na nagpapakitang hindi kailangan ng ahensya ang ganitong pondo. Ayon kay Jong, wala ring direktang mandato ang DepEd na magsagawa ng mga aktibidad tulad ng gawain ng isang security agency. 3 tranche ng 37.5 billion pesos ang natanggap ng DepEd sa unang 3 taon unang 3 quarter ng 2023, kaya't umabot ito ng 112.5 million pesos. Sinabi ng kongresista na batay sa mga testimonyang inilahad sa impeachment trial, ginamit ang pondo sa surveillance, pagkuha ng mga informant kaugnay ng security preparations para sa aktibidad at biyahe ng Vice Presidente. Mas makabubuti ang manong ilagak sa mental health professionals at mga silid-aralan ng pondo ng Department of Education kaysa sa confidential fund. Ayon naman kay House Prosecution Spokesperson at Kabataan Party List Representative Bernie Ko. Sinabi ni Ko na hindi dapat iugnay lamang sa pagkakaroon ng confidential fund ng DepEd ang pag-iwas sa mga pamamaril sa mga paaralan. Halip kailangang tugunan ng iba't ibang salik na nakakaapekto sa kaligtasan ng mga estudyante, kabilang ang mental health, access ng mga menor de edad sa baril, at papel ng pamilya, paaralan at komunidad. Ayon kay Ko, dapat suriin kung paano nakakuha ng baril ang mga menor de edad at kung wastong naiingatan ng mga may-ari ng baril tulad ng mga magulang o kamag-anak. Binigyan din pa niya na hindi mandato ng DepEd ang pagtanggap at paggamit ng confidential at intelligence fund. Iginit din ng Tingog Party List Representative na si Jude Asibre. Dapat reviewin ang total prohibition sa public commentary kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Isidre, dapat manatili ang limitasyon na itinakda ng Senate Impeachment Court sa pagtalakay ng merits ng kaso, pero dapat may puwang pa rin sa pagpapaliwanag ng mga testimonya kabilang yung mga inilalatag ng mga ebidensya at mga pangyayari sa mga napag-uusapan sa publiko. Mahalaga rin umano na natitimbang sa pagpoprotekta sa integridad ng proseso at sa karapatan ng publiko na maunawaan ang mga nangyayari sa impeachment trial. Nagbabala si Isidre na kapag sobrang higpit ang pagbabawal, magkakaroon ng information vacuum at mga ebidensya ng prosekusyon ay maaaring maipaliwanag o maipresenta sa publiko ng walang piling paraan. Iginit din niya na dapat pantay ang pagpapatupad ng Rule 18 ng Senate Rules on Impeachment sa panig ng prosekusyon at ng depensa. Umalma ang prosekusyon sa ginawang pag-uugnay ng kakulangan ng confidential fund ng DepEd sa mga nangyaring school shooting sa bansa. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Representative Sia Alonto Jong, hindi dapat ilihis ang usapin ng 112.5 billion pesos na confidential fund na natanggap ng kagawaran sa ilalim ng pamumuno noon ni VP Inday Sara Duterte. Iginit niya Jong, walang hininging pondo sa Education Secretary Sani Angara para dito dahil wala namang direktang mandato ang ahensya na magsagawa ng operasyon na may kinalaman sa isang security agency. Pagbibigay din pa nito, ang usapin ay dapat tumutok sa kontrobersyal na pondo ng DepEd noong panahon ni VP Inday Sara at hindi iginagawi sa iba pang mga issue. Samantala, sa iba pang mga balita, showbiz daw muna tayo. Nga naman, matagal na tayong hindi nagso-showbiz. Si Alex Gonzaga, nanganak na? Magandang umaga, Pilipinas! Yan ang ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Nakumpirma na naming nanganak na pala itong si Alex Gonzaga. Hindi lang namin nakuha ang buong detalye tungkol sa kanyang panganganak, pero nag-post kasi si Alex sa kanyang social media account nung nakaraang Martes na pinagdudahan ng karamihang nanganak na ito. Ang sabi nito sa caption ng kanyang maternity pictures na ipinost niya ay, "I'll miss carrying you inside my tummy, my baby. It was like having our own little world. Thank you, Jesus." End of quote. Ang duda tuloy ng karamihan ay nanganak na
na nga si Alex dahil sa caption na yon ay tila nagpapahiwatig na nakapanganak na siya. Ilang beses din akong nagpadala ng Viber message kay Alex Gonzaga pero hindi niya ito sinasagot. Ang duda namin ay maaring nasa vlog na niya ito i-announce at ang buong detalye ng kanyang panganganak. Mabuti at sumagot naman itong kanyang ina na si Mami Pinti sa text message ko na nakapanganak na nga ang kanyang anak. At hindi lang niya sinabi kung kailan at iba pang detalye ng kanyang panganganak. Sinagot lang ako ni Mami Pinti na baby boy daw ang iniluwal ni Alex at hindi raw totoong kambal ito. May mga nagsasabi kasing kambal ang ipinagbubuntis ni Alex dahil sa laki ng kanyang tiyan. Ilang beses din kami nag-text kay Mami Pinti uli para sa iba pang katanungan pero hindi na siya sumasagot. At hanggang ngayon ay wala pang sinasabi si Alex or official announcement na nakapanganak na siya. Pero congratulations na rin sa mag-asawang Alex Gonzaga at Vice Mayor ng Lipa na si Mikey Morada. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you, Morley. Mabigay din muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Pa ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan po sa Barangay Olympia, Makati City. Ayan ha. Sa mga taga Barangay Olympia, Makati City, lakasan ninyo mga radyo, telebisyon, ang inyong mga cellphone. Nag-iikot dyan si Sherwin. Malay nyo, matsyempohan ho kayo at mabigyan kayo ng premyo. Merong cash, merong regalo. Kasama po ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang word of the day ay Southpaw. Southpaw. Ayan, sa Tagalog po ay kaliwete. Sa Cebuano, wala nga kamot. Hindi wala, baka mamaya akala nyo walang kamay. Wala nga kamot. Ayan ha. Wala nga kamot. Sa Iloco, ginigid ti amana. Ayan ha. Ayan, ginigid ti imana. Southpaw. Ayan ha. Tama ba yung biggest ko, Jonathan Lianes? Si Jonathan Lianes ay ano nga si Jonathan diyan sa Cordillera ito Malo, di ba? Si Jonathan. Ayun, siya ho ay DA CAR Regional Agriculture and Fisheries Information Section Officer ng PRO1. Ayan ha. Good morning. Matagal ko nang nakasama ito si Jonathan Lianes sa Kabulang Network pa. Siya daw po ngayon ay nandyan sa Apayao. Ano dyan? Diyan ka nagkakalat ng lagim? Magandang umaga, Pilipinas! Pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagpapatupad ng monthly stipend system para sa mga decommissioned na miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Ayon sa Presidential Peace Advisor na si Melcian Sarmiento, kahalintulad dito ng pinairal na peace framework ng Colombia. Ginit na Sarmiento, hindi praktikal ang pag-alok ng government-subsidized technical vocational training para sa mga membro ng MILF, lalo't karamihan sa kanila may edad 50 hanggang 65 years old na. Kaugnay nito, naghahanapan niya ang Government Peace Implementing Panel ng mas flexible at conditional na subsistence allowance o stipend system katuwang ang social welfare agencies. Binigyan din ni si Sarmiento, bahagi ito ng ginagawang proyekto ng pamahalaan bilang paghanda sa nakatakdang peace talk sa MILF sa Kuala Lumpur sa susunod na buwan. Security and Deployment Plan ilanatag na para sa first parliamentary elections sa BARM. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Matapos isinagawa ang final command conference sa panguna ni COMELEC Chairman George Garcia na tumalakay sa kahandaan ng lahat para sa nalalapit na first BARM parliamentary elections, buo na at pinali ang kahandaan ng COMELEC, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, MBHTE BARM, provincial governors at ibang government agencies at ng local stakeholders at ng iba pang election watchdogs. Mismong inihayag ni DILG Secretary Jun B. Cremulya na isa sa mga dumalo sa naturang Final Command Conference sa Maguindanao del Norte na naistablisan na rin ang mahahalagang unified government efforts para sa mapayapang eleksyon sa September 14 nitong taon.
Nakalatag na ang Security and Deployment Plan, ang Police Visibility, Checkpoint Operations, ang pagmonitor sa mga election watch list areas. Nariyan rin ang Threat Assessment Mobility at ang Rapid Response Mechanisms. Tinitiyak naman ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang maximum utilization ng police personnels, ganun din ang lahat ng operational assets. Masiguro lamang ang comprehensive security coverage at ang timely response sa sandaling may uusbong na banta sa eleksyon. Handang-handa na rin ang AFP sa magitan ng Joint Task Force Central ng 6ID led by Acting Commander Brigadier General Ricky Bunayog sa Basbas mula sa West Mincom at AFP Chief of Staff at nag-deploy na ng mga tropa mula sa 601st Infantry Brigade sa EOR ng Maguindanao del Sur at del Norte at ang 602nd Infantry Brigade naman na may malaking paghahanda rin sa bahagi ng SGA. Habang matagumpay ding na isagawa ang first BARM election debate sa Cotabato City na may malaking ambag para maunawaan ng mga botante ang kanilang karapatang bumoto sa mga kandidato ng First Bangsamoro Parliamentary Elections. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran June, maraming salamat. Samantala, nananawagan naman si Senator Bongo sa national government at mga concerned agencies agaran at puspusan ang gawing pagtulong sa mga biktima ng habagat sa Pampanga at mga kalapit na lawigan. Personal nagtungo si Senator Go sa Masantol, Pampanga upang maghatid ng ayuda sa mga biktima ng baha at alamin kung sino sa kanila ang mas labis na nangangailangan. Sinabi ni Senator Go na mahalagang puntahan mismo ang mga lugar na tinamaan ng baha upang makita at madama ang tunay na sitwasyon ng mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. Apalit, Makabebe, hanggang papunta rito sa Masantol, puro baha. Ang hirap po ng buhay ninyo ngayon. Kaya magtulungan lang po tayo at ako po'y patuloy na nananawagan sa national government, lalong-lalo na po sa Executive Department, trabaho naman po ninyo yan, ng DPWH at iba pa ng mga ahensya ng gobyerno. Tulungan nyo po, pumunta kayo rito mismo para makita nyo po yung sitwasyon ng ating mga kababayan na naghihirap po dito po sa Masantol. Malaking bahagi pa rin po ng Pampanga ang nakalubog pa rin sa tubig baha. Beautician timbog sa drug bypass operation sa Baguio City. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat. Romy. Sa pangalawang pagkakataon, humihimas muli ng rehas na bakal ang isang babaeng beautician dahil sa pagbenta nito ng Cebu sa isang operatibo na nagpanggap na buyer. Natiklong drug suspect sa barangay Imelda Marcos, Baguio City, ganap na 2:00 na madaling araw kahapon sa ikinasang bypass operation ng mga personnel ng Cordillera PNP Regional Police Drug Enforcement Unit na kumpiska sa suspect na tubo sa Salapadan, Abra ang ibinenta nitong humigit kumulang 5 gramo ng Cebu na nakasilid sa transparent plastic sachet na may standard drug price na 34,000 pesos. Nasamsam din mula sa suspect ang 15 piraso ng 1,000 pisong budel money, isang piraso ng 100 peso bill na ginamit sa drug bypass operation. Isinailalim ang beautician sa inquest proceeding at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Romy. Jose Aguina. Gina nga tumanoy kanyang kalaguyo, arestado dahil sa paglabag sa mga patakaran ng isang motel sa Aluminos City, Pangasinan. Ano yung nag 1, 2, 3? Alamin natin na detalye mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan, Ichikamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabosan Kuyang Angel. Arestadong isang ginang at kanyang umano'y kalaguyong lalaki matapos ireklamo ng kanyang mister sa Aluminos City PNP. Ayon kay Aluminos City Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, nagtungo sa kanilang himpilan ng 42 anyos na lalaki kahapon ng hapon at nagsumbong na nakita niya ang kanyang misis na kasama ang isang lalaki na pumasok sa isang motel sa syudad. Sa investigasyon, nabatid sa nagreklamong mister na ang kanyang misis
at ang lalaking umano'y kalaguyo nito, nakita niyang lumabas mula sa isang restaurant sa may bypass road sa syudad at sumakay sila sa isang motorsiklo at nagtungo sa motel na kanyang sinundan hanggang sa makapasok bago siya nagtungo sa police station. Agad inatasan ni Lieutenant Colonel Quintinita ang ilan sa kanyang mga tauhan na sumahan ng complainant na naghintay muna sa labas ng motel at makalipas ang isang oras ay lumabas na ang kanilang target ng operasyon at agad silang inaresto. Nang tanungin ni Mr. si Mrs. kung bakit nagawa siyang pagtaksilan, sagot ni Mrs. nag-usap lang daw sila sa loob ng motel kita mo, na hindi nag-uusap naman lang ito pinaniwalaan ni Mr. kahit ipinaresto ang dalawa at desidido ito na magsampa ng kaukulang kaso laban sa mga akusado na ngayon nasa kustodiya ng Alaminos City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarti Tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Malay natin, baka nag-jack and poy lang sila, no? Nag-tongits, di ba? Oo, gusto nila medyo private ang dahil malakasan yung laban, ano ha? Oo, pero hindi naman binanggit kasi kung ano yung paglabag sa hotel policy. Okay. Anyway, bahala ng lespo dyan. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, top seed number 70 na sa 2026 US Open, si Alex Ayala. Detalye mula kay Joyjun Ako, live mula po sa Washington. Joyjun? Magandang umaga, Kuya Angel at mga kababayan. Nasa number 17 seed na si Alex Ayala. Ito ang pinakamataas na Grand Slam seeding sa karera ni Alex at ito ay sa inalabas na kalatas ng 2026 US Open sa New York. Number 70 na siya, Kuya Angel. Ito ang pinakamataas sa lahat po ng mga atletang Pinoy at sa Asia. Kung papalarin at mapapatuloy ang kanyang panalo, maaari niyang makatagpo ang mga premyadong kampiyon sa mga susunod na round habang umuusad ang torneo patungo sa Women's Final sa September 12 ng taong ito. Kabilang sa mga posibilidad na makalaban niya ay sina Olenska Sandra Olinkova ng Ukraine at si Risi Batmeyer ng United States. Ganon din ay maaari niya makalaban si Eva Jovic na ngayon ay inaabangan din ang kanilang tagpo para po sa kanilang espesyal na laban mamayang alas 6 ng umaga dyan sa Pilipinas. At kung magpapatuloy pa, Kuya Angel, ang kanyang panalo, posible rin mag-abang sa kanya ang pambato ng Amerika na si Coco Gauff. Kahapon nakasama ni Alex sa practice ang kanyang nakatambal sa doubles, itong si Venus Williams. Samantala, ang exhibition match ni Alex Ayala laban kay Eva Jovic ng Amerika sa Stars of the Open ng US ay gagawin sa Arthur Ashe Stadium sa New York ngayong araw na ito sa amin at alas 6 ng gabi at alas 6 naman ng umaga dyan sa inyo, Kuya Angel. Ambado, bukas. Ngayon. Ngayon, Biyernes na sa inyo, kasama dyan yun, Huwebes. Mamaya alas 6 na. Alas 6 ng umaga. Ngayon 6 ng umaga. Balis, Yes. 6 ng umaga sa Pilipinas. Lang ito, yes. Alas 6 sa amin dito ng gabi. Kumbaga parang tune-up lang Exhibition naman. match lang ito. Oo, parang tune-up lang. Parang tune-up lang siya. Parang tune-up lang. Sige, yes, sige. correct. Okay. Magkano Pero Brent? sold out na ang ticket. Sold out na ang ticket, Kuya Angel. Magkano ang ticket? Sold out na ang ticket. Naglalaro ngayon sa 500. At alam mo ba na yung pinaka-espesyal na ticket ngayon ay umaabot sa mahigit na $30,000, Kuya Angel. Ito po ay sold out na hanggang sa finals na. 30,000. O, di ba? 30,000. Yes, $30,000. Yan yung special na ticket. Ang isang saan yan? Ito yung nasa bandang taas ka. Yung habang nanonood sa taas at saka yung sa baba. Yung sa taas at saka sa baba. Umabot na ngayon ng 30,000 plus. Kahapon, nang tingnan ko ay 20,000 plus pa lamang. Pero ngayon po ay 30,000 plus na yung presyo. Hindi naman siguro mga Pinoy na Macquiao. Hindi. Ito yung mga maiyaman. Uy, mahalay mo. Tumaas din ang Brent crude oil, Kuya Angel. $89.13 at ang WTI naman ay 82.91 cents kada bariles. Ayan. Anyway, exhibition Marami game. nangyayari, Exhibition game pa lang yung mamaya, kaya hindi tayo masyado kabado. Pero pag naipanalo niya, plus factor na yun. Diba? Correct. Correct. Abangan din natin kung sino makakalaban niya sa Sunday at sa mga susunod pang mga araw. Okay. Sige, good luck.
kay Alex. Balik sa Maraming Ayun. salamat. Balik sa iyo, Kuya Angel, at magandang umaga at ingat po. Si Joy John ako live mula po sa Washington. Magandang umaga, Pilipinas! Si Dr. Teresito Toto Bacolcol, ang direktor ng PBOX, kasama na natin. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Oo, gusto lang naming maintindihan bakit ganong katindi yung flash floods na nangyari dito ho sa Nepal, ano? Ano yung pinakamabigat na elemento doon, Direktor, sa inyong mga pag-aaral? Yung pinakamabigat dito di yung combination ng glacier kasi yun at saka baka may lake na nag-break kaya yun yung malaking contributory factor doon sa bakit napakalaki ng volume na Maulan ba? Maulan ba doon? Maulan? Mukhang glacier collapse yun eh. So mukhang wala namang ulan, pero yung glacier kasi, alam naman natin na, may yellow. Ibak ng yellow. And eventually, yes, hindi siguro nakayanan. Nagkaroon ng flash flood, debris flow. Tapos ang dinali, yung mga kabahayan, yung mga community na nasa, gilid ng ilog. That's right, kasi yun yung passage ng mga materials na yung mga bato, yung of course siguro yun nga, yung lake, may lake siguro sa ibabaw nag-collapse din. So most likely yun yung reason. Pero ano yan, first time bang nangyari yan sa Nepal at saka dyan sa boundary na yan ng Tibet? First time? Kapag mga ganitong kasi kapag may mga glacier, pwede kasi mag-collapse yan anytime. So, it probably happened in the past. Pero hindi lang ganito. Hindi naman yan regular na nangyayari, pero it happened in the past. Kasi kung titingnan natin sa geology lang, may mga bato yan sa baba. Ibig sabihin, nanggaling yun sa taas. So, mga malalaking boulders, it happened in the past. So, that's part of proseso ng pagbaba, erosion, yung mga materials sa baba, sa taas, binabagsak. Oo. May mga pag-aaral din po yung mga geologists na kasama nyo sa structure ng ating mga bundok, di ba, Direktor? May mga... yes, pero ang ganitong, kapag ganitong debris flow, collapse, generate flash floods sa MGB yan or sa Pag-asa. Hindi sa inyo. Hindi sa amin. Sa MGB. Sa MGB. Okay. Pero for sure, kino-coordinate ho sa inyo. Ito walang lindol na nangyari, ha? Walang lindol na nag-trigger? Walang lindol na nangyari. Okay. Talagang lang. Noong una, akala nila may lindol na magnitude 5. Pero yun yung, hindi yung lindol. Actually, yun yung nag-collapse na yung mga bato. Siguro sa ingay, Ganon katindi yung That's right. Sige. Direktor, maraming salamat po. Tawagan namin ang MGB. Para mas maintindihan. Kasi for sure, may mga lugar dito sa Pilipinas na may kahalintulad na structure. Di ba? Kaya nga... wala lang tayong glacier. Pero yun nga, may katulad ng nangyari sa Ginsaogon. Ginsaogon, 2006. And yung 1991 Ormoc flash flood, similar yung impact pero iba yung trigger. Yung Ormoc was rainfall generated flash flood. Yung sa Nepal naman, according to reports, was glacier collapse generated flash flood debris flow. Okay. Director, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga po. Yes, maraming salamat din. Thank you. Si Director Toto Bacolcol, magandang umaga sa mga taga Hayward, California. Mamigay na muna tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Sherwin, good morning. Yan, sa magandang umaga Kuya Angel. Ito na ang ating winner sa ating Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Huling-huli natin si Tatay
Roberto Casaol. Si Tatay Roberto na palaging nakatune in sa DZRH at sa inyong pakikinig palagi sa DZRH. Sino pong announcer ang inyong paborito? Si Angelo Palmones. Angelo Palmones, Kuya Angel, ikaw ang paborito. Meron siyang 1,000 pieces. Thank you po, thank you. Sir Bobby, anong probinsya? Angel, si Tatay Robert. Thank you po, thank you po. Sir Bobby palayaw nyo. Bobby. Robert. Robert talaga. Ayaw nyo ng Bobby, Opo. ha? Driver po ng DPRCM Tuda sa Olympia. Matagal na kayo nagdadrive ng jeep? 15 years na po. Sweet lover. Basta driver, sweet lover. Gwapo eh. Sweet lover, tignan mo, nabungi na sa sobrang sweet. Sige. Salamat po, salamat. Anong probinsya ni Tatay Robert? Bicol po, Bicol, Camarines ito. Ragon. Ragon mo eh. Ragon ini. Yan sa Marahin na aga. Sige. Bigyan mo na iba pang premyo, Sherwin. Kuya Robert, kailangan masagot mo rin ating word of the day para makuha yung ating medium component. Southpaw. Southpaw. Dahil dyan, meron kang medium component na din sa atin ng Astron. Alagang Astron, alagang maaasahan plus. Bango ng 1,000 bulaklak. Mapapasin nyo na kapag ginamit nyo ang Charm Fabcon Purple Eternity sa inyong mga damit, anlawin, gamitin lamang Charm Fabcon Purple Eternity. May utang po ba, Kuya Robert? Salamat po sa DCRH. May utang ba kayo? Wala naman po. Walang pinagkakautangan pero pwede nang gamitin kapag umulan o umambon ang DCRH umbrella pang takip sa inyong muka. Kapag may pinagkakautangan, hindi kayo makikilala ng inyong pinagkakautangan. Plus, meron pa kayong grocery mula sa ACS at sa DCRH. Ano pang sasabi ko kay Kuya Angel, Kuya Robert? Salamat po sa DCRH. Saka sa malakas promo. Talaga. Di pa bababang kita Sige. Ingat. Malakas promo. Okay, maraming salamat kay Robert. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pieces lagi tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating muna sa DZRH Malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity RH number 6 Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity. Karagatan sa Eastern Visayas, minimonitor ng BIPAR dahil sa red tide. Ay tali na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Patuloy na minomonitor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR ang ilang karagatan sa Eastern Visayas dahil sa red tide. Ayon kay BFAR General Information Officer Christine Grisula, itinaas ang local red tide warning sa mga karagatan ng Leyte-Leyte habang nanatili naman ang Silfish Ban sakop sa Matarenaw Bay sa Eastern Samar at mga karagatan sa Biliran. Kabilang sa mga lugar na sakop ng Silfish Ban ang Matarenaw Bay, sa bayan ng Hernani, Salcido, General MacArthur at Kinapundan. Pinayuhan ang publiko na huwag munang manghuli, bumili, magbinta o kumain ng mga silfish mula sa mga apektadong lugar hanggang hindi pa diniklara ng BFAR na ligtas ang mga ito. Ang red tide ay maaaring magdulot ng mapanganib na tuksin ng silfish na makakasama sa kalusugan. Patuloy naman ang monitoring ng BFAR upang matiyak ang kaligtasan ng mga mangingisda at mamimili. Wala dito sa DYVL Action Radyo Tacloban. Ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy. Magandang umaga, Pilipinas! Pamilya ng ilang war on drug victims muling nanawagan ng hustisya sa second public truth-telling session ng Truth Commission. Detalye na balita mula kay Tino Nolasco, RH9. Good morning, Tita Teens. Muling umapela ng katarungan at hustisya ang ina ng isa sa mga umunoy biktima ng Duterte War on Drugs. Ito'y matapos tumistigo ang inang si Marisa Hamoy ukol sa pagpatay sa kanyang 17 anyos na anak na si Darwin alias Dandan Hamoy sa isinagawang ikalawang public truth-telling session ng Truth Commission sa Pope Pius Catholic Center sa United Nations Avenue sa Maynila. Layunin ng pagdinig na mapakinggan ang mga kaso ng umunoy pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao noong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Habang nagkukwento, emosyonal na sinariwa ni Mrs. Hamoy ang alaala ng kanyang anak noong ito'y nabubuhay pa. Kwento nito, mabait, masipag, matulungin, matyaga, maasikaso ang kanyang anak at nadamay lamang umano. Si Dandan din anya ang nagisilbing katuwang niya sa pag-aalaga sa bunso nitong kapatid at tumutulong din sa kanila sa paghahanap buhay habang nag-aaral. Matatanda ang nasawi si Dandan noong August 15, 2016 sa gitna ng isang operasyon ng pulisya sa Payatas, Quezon City. Sa kabila ng opisyal na ulat ng mga otoridad na nanlaban ang binatilyo, mariin itong tinanggi ng kanyang pamilya. Ito si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tita Tin. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto makalipas ang alas 5 na umaga. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pilipinas ang oras, 6 na minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Yung iba nagpa 5-6 pa, nangungutang pa sa 5-6, pambili ng gamot. Pag may mga nararamdaman. Pero baka mamaya, nagmi-misdiagnose ho kayo. Pag-usapan nga ho natin, anong kaibahan, kasi halos magkapareho ng sintomas, yung dengue at saka yung anong tawag dito, leptospirosis, di ba? May lagnat, na hindi mo maintindihan kasama na natin si Ginoong Brian Posadas ng Theoxis Health Venture. Sir Brian, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel. Magandang umaga. Pilipinas sa mga nakikinig sa atin dito sa sa radyo at sa Facebook. Ayan, kasi magkapareho Maatake panahon ng tag-ulan kung kailan may mga flooded na mga areas, di ba? Yung magkaiba lang ang vector. Yung isa lamok, yung isa naman daga. Pero magkahalintulad yung kanilang mga sintomas. What differs them from each other? Okay. Kung Angel, tama ka, no? Maraming similarity yung symptoms ng dengue at leptospirosis. So, clinically, nadadiagnose yan na dengue or leptospirosis pag nag-history taking yung mga doctors natin. No? So, tinatanong kung saan ka na-expose kapag lumusong sa baha. That can be, that's a trigger na most probably what you're feeling in your symptoms is leptospirosis, no? Kasi both of dengue and leptospirosis, dahil pareho rin siyang caused by a virus, no? Dengue and leptospirosis, pareho yan, nagko-cause siya ng fever, headache, body pain, weakness, nausea, and vomiting. So, tama yung sinabi mo kanina, wag mag-self-diagnose kasi pag itong 5 lang na ito, baka maakalain mo dengue or leptospirosis, baka mag-iba yung treatment, yung management natin. So, what are the clues pointing na eto dengue ito, no? So, one of the difference nila aside from high fever and severe headache, no? Mas mataas yung lagnat sa dengue, tapos yung pain behind the eyes, no? Yung pain sa likod ng mata, muscle joint body pain, yan yung nakikita, at may mga rashes kapag ka-dengue. So yan yung clear na pointing na ito symptoms na to sa dengue. Pag leptospirosis, may fever din, pero ang magiging difference nito, wala siyang pain behind the eyes, pero meron siyang muscle pain sa binti. So, sa calf muscle siya nararamdaman, no? So, mas classically prominent na ang sumasakit sa iyo yung binti, no? Tapos, nagkakaroon ng redness sa eye, but not necessarily pain behind the eyes, no? Ang medyo critical dito, severe na siya, ang leptospirosis, kapag ka nagka-jaundice na or naninilaw na yung pasyente natin. So, yan yung medyo alarming na. So that's the reason why early detection, alam mo na expose ka sa leptospirosis sa baha, you have to go to the doctor kapag ka nagharamdam ka just the fever, headache, muscle pain, tapos sa binti, magpunta na sa doktor para ma-diagnose agad na tama. Kasi nga ilang araw na ako may lagnat, may chilling ng tingnan ko, wala naman akong rashes, sabi sa akin ni Doc kahapon, lagnat lang yan, masyado ka nervyoso.
Pero mas mabuti na rin ho kumonsulta ho kayo, di ba? Correct, Oo. correct. Mas mahirap Oo, mag-diagnose. Angel. Masyado akong tiwala, naka-ulta bio ako. Sabi ko, may panlaban ako sa mga sakit na yan, ha? At kaya kang natutulog ako ng sakto, no, ha? Kaya hindi ako pwedeng basta-basta igupo niyan, di ba? Pero pinakamabuti pa rin, magpa-check up ho kayo. Magpa-check up. Oo. So, Kong Angel, meron ding mahalagang something na we have to take note. Ang dengue, usually pagka nakagat ka, around 4 to 10 days lalabas na yung symptoms. No, mararamdaman mo na nagka-dengue ka. Ang tawag natin dito yung incubation period. Ganun katagal? Ang problema sa... Ganun katagal ang incubation? Hanggang 10 days? 4 to 10 days? 4 to 10 days. So usually a week, pag nakagat ka, most probably 1 week mararamdaman ng symptoms. Ito yung classic sa leptospirosis, it's weeks. So na-expose kayo sa baha 2 to 30 days. No? Pwedeng within 30 days yung incubation period. So 1 month after ka na-expose sa baha, tapos magtataka, bakit bigla ako nag-fever? Ay, hindi, matagal naman na akong lumusong sa baha 3 weeks ago. No, the incubation period is 2 to 30 days. So that's the reason why ina-advise pa rin pagka nagkaroon ka ng recent exposure, at least a month, within a month, no, magpa-check up ka. So, Kong Angel, ang kanina nabanggit mo, ang Lactococcus lactis strain plasma, the Ulta Bio, meron niyang study for dengue. Meron niyang study sa dengue. It improves kasi the immune response. So since viral infection siya, mas mabilis yung recovery, hindi lumalala yung dengue cases dun sa mga clinical trials na ginawa meron sa Malaysia at sa iba pang bansa, no? So yan, it can really help, no? Again, kasi virus naman ito at kaya tong labanan ng immune system natin basta malakas ang immune system natin. And leptospirosis is also viral, no? That's the reason why it can help na mas strong yung immunity mo. However, being a responsible healthcare professional, I always recommend na yes, it can help, but when your symptoms are there, it's also good na magpa-check up pa rin. It's also best na magpa-check up pa rin sa doktor, properly diagnose tayo para ma-manage yung symptoms natin at hindi lumala yung sakit. Sir Brian, bakit, limawa, yung ulan ay yung bagbaha dito sa may bandang Pampanga, ilang buwan na yun nandyan. Ibig sabihin, nagtatribe pa rin dyan ang leptospira? Meron pa rin meron pa rin. So, kaya kailangan mag-ingat pa rin talaga sila. No? So, kasi ihi ng daga yan no? So, ang carrier mo naman dyan, daga talaga. Hindi naman yung baha. So, kung infected yung daga, umihi dyan sa baha na yan, then you'll get exposed. Sa dami ng tubig Hindi ba nag-dissipate yun? Hindi. Gano'n, buhay talaga siya. So, papasok at papasok siya. Tsaka yung daga kasi, so magta-thrive talaga dun sa area. No? So, nagtatago lang naman yung mga daga tapos iihi sila dun sa area, madadali. Kaya nga, yan yung delikado dyan. No? Some doctors, and again, meron naman tayong prophylaxis that we give for leptospirosis, but I always recommend wag basta bumili at uminom ng doxycycline kasi nadidinig ko madalas nagdo-doxycycline. Depende kasi yan sa depende yan sa exposure mo kung gaano yung dosage na ibibigay sa iyo ng doktor. So you go to the health center, no? Meron din naman mga libre, no? Kasi from what I know, preposition din naman ang Department of Health ng doxycycline as part of the flood response. So pumunta sa health center and let the doctor assess you kung kailangan mo mag-doxycycline kapag ka nag-exposure, bantayan lang yung simptomas. Again, palakasin din yung immune system. Ayan. At saka huwag niyo ipagmalaki na mayaman kami. May swimming pool kami sa loob ng bahay. Dito kami magsi-swimming, di ba? Wag. Tubig baha pa rin yan. Tapos nainom mo yung tubig mo, yari ka. Hindi ibig sabihin na clear yung tubig, okay Kasi iba, parang nakikita ko rin sa TikTok clear naman yung tubig ng baha dito sa loob ng bahay namin. Hindi ibig sabihin na clear or hindi malinaw yung tubig, ligtas yan. Ganun ba? Ibig sabihin kahit, bakit? Well, kasi nga, nabubuhay naman yung virus na leptospira. Ayan. So, basta't hindi kinakailangan lumusong sa tubig baha, kahit pa sa loob ng bahay, iwasan na kung hindi magbuta, At pinakamaganda... magbuta. Tapos may bago ngayon kung Angel, yung malaki talaga. Yung hanggang bewang.
Hanggang bewang. Meron pa hanggang dibdib ako nakikita, baka depende sa height. Pero nakikita kang gano'n. May ginagamit si Sherwin Alparo dito pagka ano. Kaya lang pag si Sherwin ang nagsuot hanggang liig. Hindi na Ayan. Tsaka palakasin ng immune system. Ganito talaga. Pagka panahon ng tag-ulan sa Pilipinas, kailangan malakas ang immune system natin. Mas maraming sakit kasi. Ayan. Daga lang daw ba talaga ang carrier ng leptospirosis? Yan yung pinaka. Yun yung pinaka. Na dominant. E di eliminate Kumbaga natin. parang most of the cases. Anong klaseng daga? Dagang bahay? Dagang bukid? Mas yung dagang bahay. Yung dagang bahay. Ba't hindi natin eliminate Kasi lahat ng dagang bahay? Diba? Mahirap yan kung masyado silang madami. Kawatan nga sa gobyerno, hindi natin malipuli. Daga pa kaya. Yan, Thank you. Sige, Brian, magandang umaga. Thank you so much. Ingat tayo lahat. Ingat po. Si Brian Posadas mula po sa Theoxis Health Ventures. Magandang umaga, Pilipinas! Pangulong BBM, suportado mga programang magpapatas ng kita sa mga egg producer. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusulong ng pamahalaan ng mga programang magpapalakas ng post-production at agricultural value chain. Kabilang dito ang mga pasilidad at teknolohiyang makatutulong sa pagproseso, pag-iimbak at pagbuo ng mga produktong gawa mula sa itlog. Sa pagbisita sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative sa San Juan, nasaksihan ng Pangulo ang pagproseso ng itlog, kabilang ang liquid egg pasteurization at spray drying. Gayon din ang mga pasilidad para sa quality control at cold storage. Sa tulong ng Department of Agriculture at Department of Science and Technology, nakapagpatupad ang BEPCO ng mga proyekto at teknolohiyang nakatulong para tumaas ng 125% ang sales at 25% ang productivity ng kooperatiba. Sabi ni Pangulong Marcos, patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang mga egg producers sa Batangas at sa buong bansa para mabawasan ang pagkalugi at pagsasayang ng produkto, mapahaba ang shelf life ng mga egg products at mapalakas ang produksyon at kita. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Magandang umaga kay Don Atoy Chanlim. Ayan, si Don Atoy ang egg producer o egg magnet. Egg magnet ng Cebu. Si Lian Loreto mula sa Pagkansa kasama na natin. Ma'am Lian, good morning. Ma'am Lian. Yes po, good morning Sir Angel at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, may binabantayan po tayo na low pressure area sa may North Philippine Sea at huli po itong namataan sa layong 720 km silangan ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon, may katamtaman po ito na tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras at kung maging bagyo, tatawagin natin ito sa local name na Pilandok. Sa ngayon nga po, hindi natin ito inaasahan na maglandfall sa ating bansa. Ngunit ito po'y magpapalakas sa habagat na sa ngayon ay nakakaapekto na sa Luzon and Visayas. Sasahan po natin, mas malalakas po yung ating mga pag-ulan ngayong araw and over the long weekend po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon and Visayas. Pinakamalalakas nga po yung ating mga pag-ulan sa Zambales at Bataan. Kung saan ngayon ay meron po tayong orange heavy rainfall warning maging dito sa may Tarlac, Bataan, Pampanga and sa may Bulacan. Sa Metro Manila naman, maging sa ilang bahagi pa ng dito po sa Bulacan and Nueva Ecija, meron po tayong yellow heavy rainfall warning. So doble ingat po sa ating mga kababayan dahil posible yung mga pagkakatago ng lupa. Other parts ng Luzon and Visayas, mataas po yung chance ng mga pag-ulan at magkakaroon tayo ng mga makulimlim na panahon. But for Mindanao, generally fair weather conditions po tayo. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga. Ma'am Lian, yun dito sa Metro Manila, mga anong oras natin inaasahan yung buhos ng ulan? Sa ating nakikita, no, actually possible this morning na ay magsimula na din po yung mga pag-ulan natin. Mga around 8, 9, 10, ganun? Possible po. Tapos tuloy-tuloy. Tapos magtutuloy-tuloy na siya. Yes po. Okay, sige. Ma'am Lian, maraming salamat. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Si Lian Loreto mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Paglipat naman ng Bureau of Jail Management and Penology sa Department of Justice, ipinapanukala. Detalye mo na kay Manang Milky Regonan, RH12. Manang Milky, good morning.
Inirekomenda ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na ilipat ang jurisdiksyon ng Bureau of Jail Management and Penology sa Department of Justice. Ginawa ni Remulla ang rekomendasyon sa hearing ng Kamara sa panukalang 2027 budget ng DILG. Sagutin ito ni Remulla sa concern ng pamilya ng ilang PDLs na ipinarating sa kanya ni Representative Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Sa impormasyon ni Tino, pwede nang ma-release ang ilang PDLs pero nanatili ang mga ito sa custody ng BJMP dahil sa kawalan o magulong papeles. Ang kay Remulla, makabubuting i-transfer ang BJMP sa DOJ dahil sila ang nangangasiwa sa records ng mga PDLs. Paliwanag ni Remulla, halos pareho rin ang functions ng BJMP at Bureau of Corrections kaya makabubuting pagsamahin na lamang. Sa ilalim ng kasalukuyang setup, ang PDLs ay nakadetain sa municipal at city and provincial jails na nasa ilalim ng Bureau of Corrections. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Lahat ng mga testimonya at dokumentong iniharap sa impeachment trial ay nakaturo kay Vice President Sara Duterte bilang responsable sa muling maling paggamit ng confidential fund. Itong binigyan diin ng prosecution spokesperson na si Representative Zia Alonto Adjong sa pagtatapos ng paglilitis para sa linggong ito. Ayon kay Adjong, hindi dapat malito ang publiko sa dami ng mga testigong humarap sa impeachment court, kabilang sina dating OVP Special Dispersing Officer Gina Acosta at OVP Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Iginit ang mababatas, hindi kailangan gawing komplikado ang simpleng tanong kung sino ang may kapangyarihan sa ahensya. Malinaw niya ang naging pahayag ng mga testigo na ginastos ang confidential fund ng OVP alinsunod sa request ni BP Inday Sara. At siya rin ang nag-aproba sa mga paggagamitan nito, lumagda at nag-certify at nangasiwa. Posibleng hindi na ipatawag ng House Prosecution Panel bilang testigo si Colonel Raymond Lachica sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, naniniwala ang prosekusyon sapat na ang naipresentang ebidensya kaugnay ng maling paggamit ng confidential fund. Naunang tumestigo bilang hostile witnesses ang OVP Special Dispersing Officer na si Gina Acosta. Gayon din si OVP Secretary o Assistant Secretary Lemuel Ortonio. Higit ng prosekusyon, kahit hindi na tumestigo sila Chika na ipakita na umano kung paano ginamit ang pondo at kung sino ang dapat na managot. Pinabibilisan ng DILG ang pag-amyenda ng Kongreso sa Robin Padilla Law. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, kailangang higpitan ang pag-iingat ng mga armas sa harap ng mga nangyayaring karahasan sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Ginit Remulla, kailangan gawin na non-bailable ang illegal possession at loose firearms. Pagbibigay din ng kalihim, dapat magkaroon din ng pananagutan ng mga gun owner na pabaya sa pag-iingat at pagtatago ng kanilang mga armas. If we do repeal the Robin Padilla law, and I hope that this distinguished body acts on it, I would request that you add additional funds for the BJNP to enhance their facilities because the loose firearms in this country are prevalent, and if we catch them, it will be non-bailable. So we will need more room in our jails. Pag na-repeal yan, mapupuno natin yung BJMP. If we are 200 capacity, baka mag 300% capacity tayo, sir. Yeah. As a matter of fact, malamang, mga politiko lang din mahuhuli nyo. Sino bang nagtatago na karamihan ng mga loose firearms? Di ba mga politiko din? Magandang umaga, Pilipinas! Lumobo sa 106.3 billion pesos ang budget deficit noong Hulyo. Ayon sa Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 416.7% kumpara sa 18.9 billion na naitala sa kaparehong panahon noong 2025. Paliwanag ng Bureau of Treasury, ito'y dahil sa higit na mas malaki ang naging gastusin ng pamahalaan kumpara sa nakukolektang kita sa nasabing buwan. Pangunahing dahilan nila nito ang Social Assistance Program sa ilalim ng Unified Package for Livelihood
and Industry, Food and Transportation Framework na naglalayong mapagaan ng epekto ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Nakaambag din sa paglaki ng budget deficiency ang capital outlay projects para sa mga revised modernization program ng Armed Forces of the Philippines, mga direct payment ng mga development partners para sa foreign assisted rail projects ng Department of Transportation. Ayan. So ibig sabihin, lumaki ang budget deficiency natin dahil humina ang koleksyon. Kung ang aasahan natin, nagsisikap lang mapatino ang operasyon ay ang Bureau of Customs, walang mangyayari sa buhay natin. Dapat yan. Pati yung iba pang mga katuwang na mga agency. Halimbawa, ang Bureau of Internal Revenue. Di ba? Kung ang mga taga-BIR, lalong-lalo na yung mga taga-large taxpayer sa mga probinsya, di ba? Magpapatawag ng pulong sa kanilang opisina kung kailan araw ng linggo. Kapuri-puri, di ba? Linggong-linggo nagtatrabaho, pumapasok sa opisina at doon nila mini-meeting ang mga taxpayer. Tama ba naman yan? Commissioner Mendoza, linggo pinupulong yung mga taxpayer. Hindi na office hour. Maintindihan ko pa Sabado Di ba? Baka nag-overtime sila. Pero linggo. Doon na nangyayari yung hocus-pocus. Ako nagtatanong lang naman. Hindi naman natin sinasabing doon nangyayari yung hocus-pocus. Pero batiin natin sila, mantakin ninyo. Linggo kung kailan magpatawag ng meeting ng taxpayer sa kanilang opisina. Ayan, At maniniwala ba kayo na meron isang taxpayer halimbawa, sinisingil ng milyon-milyong piso, pero wala man lang resibo na kahit piso para sa gobyerno. Bagaling paano naman tayo hindi magkakaroon ng efficiency hindi tayo magkakaroon ng deficiency sa budget? Kung yung mismong inaasahan natin na mangungulekta ang siyang unang ng darambong. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na mga lipan sa alas 5 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, sa mga suki natin, si Patibang Panig ng Mundo, magandang umaga sa inyo, saan man po kayo nanggaling, kung kayo po'y pauwi na, ayan lalong-lalo na sa mga patungo ng Bantayan Island, yan po ang egg basket of Visayas, Bantayan Island. Pero dun sa mga galing ng Middle East, ng Hong Kong, ng Macau, ng Taiwan, ayan kung magpapasalubong kayo, wag na sanang imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng Kakao Galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po yan ng mga raw material, galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa mga tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Isang flood detention basin ang nakatagdang itayo ng DPWH sa mahikikabhaan ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, nakipag-partner na ang ahensya sa North Luzon Expressway para sa konstruksyon ng naturang underground facility. Iginiti Dizon gagamiting model sa pagdisenyo ang nasabing infrastruktura, yung Burgos Circle Detention Basin na nasa Bonifacio Global City sa Taguig. Target itong matapos bago ang susunod na rainy season. Depende kung mariresolba ng Quezon City Local Government ang usapin sa issue ng right of way. Kasi kadalasan yun nagiging problema yung right of way. Dahil yung iba naman sagad to the bones kung maningil. Pero meron naman yung yung tamang assessment kung magkano yung dapat bayaran. Pero kung pagbabasihan natin yung zonal valuation, yung iba talagang ilalaban niya sa korte. Pinuri naman ni Dizon ang NLEX Corporation sa pag-aalok nito na itayo ang struktura sa ilalim ng private-public partnership. Humihirit ng mas mataas na budget ang People's Television Network para sa susunod na taon. Sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations, sinabi ni PTV4 Chief
Lino Cayetano na masyadong maliit ang 138 million pesos na inilaan para sa kanilang operasyon sa 2027. Ano yun? Maliit na stasyon ng radyo. 138 million. Ayon kay Cayetano, mahihirapan silang pagkasyahin ang naturang budget at magiging kawalan niya ang ng serbisyo para sa sambayanang Pilipino kung hahayaan lamang itong maipasa. Iginit ng PTB4 General Manager na magagampan nilang maigi ang kanilang mandato kung mabibigay ang kinakailangang pondo ng network na nasa 5 billion hanggang 7 billion pesos. Napakalayo doon sa 138 million pesos. Sinabi ni Cayetano, dahil sa sira-sirang equipment, 30% lamang ng mga kabahayan sa buong mundo ang kanilang naaabot. Sa buong bansa. 30% lamang ng mga kabahayan ang naaabot nila sa buong bansa. Kung mabibigyan na niya ang hiling na taasan ng kanilang budget, isa sa mga gagawing prioridad ng PTB4 ay ang pag-aayos ng kanilang mga kagamitan. At saka bigyan din ho natin ng dignidad yung mga manggagawa, Mabigyan din sila ng magandang sweldo, di ba? At saka mas magandang mga benepisyo. Para makapag-hire din ho sila ng magagaling na mga, hindi ko sinasabing hindi magagaling, pero siyempre yung iba, ma-hire natin kung mas maganda yung talent fee. Magpapatupad ang Meta ng mas mahigpit na limitasyon sa Facebook at Instagram para sa mga menor de edad na user. Bahagi ito ng napagkasunduan sa ilalim ng $18 billion settlement sa 29 na US states na naghain ng kaso laban sa Meta dahil sa umunoy pagdisenyo nito ng kanilang mga platforms na nagiging addictive o nakapipinsala sa mga kabataan. Kabilang sa mga ipatutupad na proteksyon laban sa mga user na edad 18 anyos pababa ay ang pagkakaroon ng 2 oras na daily limit sa paggamit, night mode mula hating gabi hanggang alas 6 ng umaga at usage reminders kada 15 minuto. Otomatikong imumute ang karamihan ng notification tuwing school hours habang maaari ring mai-off ang autoplay at itago ang like at reaction counts ng mga posts. Palalakasin din ng Meta ang age detection para matukoy ang mga minor na user. Hinimok naman ito ang TikTok at YouTube na magpatupad din ng kaparehong mga proteksyon para sa mga batang gumagamit ng social media. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 36 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas! Pilipinas, ang oras 44 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Nakaranas sa iba't ibang anyo ng kahirapan ang nasa 12.8% ng mga Pilipino nitong 2024. Batay ito sa kauna-unahang multidimensional poverty index ng Philippine Statistics Authority na sumusukat sa kahirapan hindi lamang batay sa kita kundi pati na sa kakulangan ng edukasyon, trabaho, kalusugan, nutrisyon, pabahay, patubig at sanitation. Mula sa 12.8% ng pamilyang itinuturing na multidimensionally poor, lumalabas na edukasyon ang pinakakaraniwang problema, partikular na sa mga adult na hindi nakapagtapos ng high school. Sumusunod dito ang pabahay, tubig at sanitation. Ayon kay Economic Secretary Arsenio Balisacan, makatutulong ang naturang sukat upang matukoy kung ang sektor at lugar higit na nangangailangan ng ayuda at mga programa ng gobyerno. Una nang iniulat ng PSA na bumaba ng 9.7% ang poverty incidence ng bansa noong 2025, ang pinakababang antas na naitala. Talaga. Magandang umaga, Pilipinas! Iba't ibang klase ng bagoong patol. Patok, yun. Patok sa mga mamimili sa bangketa ng Quiapo, Maynila. Aba, ang Manila girl, dumadayo dyan sa bangketa ng Quiapo. Good morning, Tita Tins. Maulang umaga, Kuyang Angel, sa gitna ng siksikan at buhay na negosyo dito sa mga bangketa ng Quiapo, Maynila.
nananatiling mabilis ang ikot ng benta ng mga tradisyonal na pampalasa mula sa iba't ibang rehiyon. Isa sa mga paninda rito na tinatangkilik ng iba't ibang mga mamimili ang mga nakaboteng bagoong gaya ng ginamos masbate o bagoong isda na mabibili ng 80 pesos ang kada bote. Gawa ito mula sa inas ng buong maliliit na isda tulad ng bulinaw o dilis. Ang bagoong alamang naman mabibili ng 80 hanggang 90 pesos kada bote, habang ang bagoong dilis naman o may mga malalaking dilis ay mabibili ng 100 pesos kada bote. Samantala, Kuya Angel, sa lagay ng panahon ngayong umaga ng Biyernes, malalakas na buhos ng ulan ang nararanasan dito sa Maynila. Ito si Manila Girl RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Tita Tins, hindi mo binanggit yung bagoong Pangasinan. Wala silang bagoong Pangasinan dyan. Sorry, Kuya Angel? Wala silang bagoong Pangasinan. Wala tayong nakita, Kuya Angel, dahil yung ilang mga bote dito rin na Kuya Angel ay walang mga brand. Pero may mga ilan na sinasabi, gawa daw ito sa Pangasinan, galing para Masbate. Pero nga, hindi natin matiyak kung talagang ito ay gawa dahil walang tatak man lang, Kuya Angel. Ito lang sa mga bote. Importante yan na may traceability. May traceability. Baka mamaya hindi na healthy yung pagkakagawa, ayan, kita mo may mga may talaga, may mga etiketa, Yan ang importante. Nasa Food Safety Act yan . Dapat talaga may traceability siya. Walang dayok diyan. Walang dayok. Ano yun, Kuya Angel? Kita mo, hindi man. Tanong mo diyan, ano yung dayok na paborito din dayok. Di ba lamang loob naman yun ng mga seafoods. Bagoong sisi. Ha? Kuya, bagoong sisi, yun ba yun, Kuya Angel? Hindi. Basta ang tawag namin doon, dayok. Parang mga oyster ba yun? O yan, mga oyster. Oo, wala tayong nakita yung parang oyster na puti yun na bagoong, pero wala ditong nagtitinda nung dayok klase ng bagoong. Hindi, tanong natin sa city government, bakit pinapayagan yung walang ganyan traceability? Mahirap yan, dahil, di ba, siyempre pagdating sa food safety, importante ang Food Safety Act, yung pagsunod natin sa Food Safety Act. Tama ka dyan, Kuya Angel. Okay, maraming salamat, Manila Girl, Tita Teens. Maraming salamat. Back to you, Kuya. Magandang umaga, Pilipinas! Inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi tumatanggap ng kanilang sahod ang ilang senador na kasalukuyang nakakulong, nagtatago at naka-medical leave. Ayon kay Gatchalian, voluntaryong tumanggi sa kanilang sweldo ang mga tinutukoy ng mga senador mula nang hindi sila makadalo sa kanilang mga tungkulin sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kabilang sa mga tinukoy na senador sina Senators Loren Legarta, Ronald Bato de la Rosa, Jenggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Sinabi ni Gatchalian, maaari naman na ideklara ng Senado bilang savings ang mga hindi natatanggap na sahod at posibleng gamitin ito sa iba pang mga gastusin. Pero siyempre yung mga staff nila dapat tumanggap pa rin ho ng sweldo dahil kahit paano nagtatrabaho pa rin ho naman sila. Ang tanong nga ni Senator Jinggoy, matutuloy na ba finally yung kanyang nakatakdang arraignment ngayong Setyembre? Kasi mula nung June 1 na siya ay sumuko sa Sandigan Bayan, ilang beses nang na-postpone yung kanyang arraignment. Napaka-unfair naman daw ho sa kanya noon dahil nga sa dapat within 30 days mula nang masaklaw siya ng jurisdiction ng korte, na-arraign na siya, maximum. Ito, mahigit July, August, magti 3 months na ho siyang nakadetain nang hindi man lamang na-arraign. Naihay na sa Kamara ang 2027 General Appropriations Bill o ang panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang pondo sa susunod na taon. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair, Congresswoman Micaela Sansing, formal nang naihain ang 2027 GAB o ang House Bill 10858 nitong Miyerkules at tiniyak na susuriin ang national budget. Iginito mababatas na magpapatuloy ang budget discussion sa kabila ng kanselasyon ng ilang pagdinig nitong nakaraang linggo dahil sa masamang kalagayan ng panahon. Matatandang una nang nagtakda si Sansing ng 53-day timetable
para sa pagpasa ng GAB sa ikatlong at huling pagbasa ng kapulungan. Alam nyo, dito ko namimiss si Dr. J.R. Ranyola ng Center for National Budget. Okay, sa mga susunod na araw, alam nyo yung mga pinag-uusapan ngayon na surplus, double appropriation, niya pa ho ito ibinubuking, hindi pa ho bumabanat ang Pangulo ng... Mahiya naman kayo. Oo, sinasabi na ni Ginoong J.R. Ranyola, ni Mayor J.R. Ranyola ng National Center for National Budget, talagang vulnerable sa iba't ibang uri ho ng pandarambong ang ating pambansang pondo, lalong-lalo na yung para po sa Department of Public Works and Highways. Magandang umaga, Pilipinas! Nananakit na ba inyong kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ba ang kalamnan, epekto ho yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabayo, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex po ay hindi gamot, hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! 8 minuto na lamang, ACES na umaga. Umaga, Pilipinas! Anong sa'yo? Ayan, good morning sa mga suki ho natin dyan po sa South Korea. Si Ma'am Selma Tariman, good morning. At sa mga suki ho natin sa iba't ibang panig ho ng Asya. Si Michael Vincent dyan sa Hong Kong, hindi na ho natin ako kumusta, ha? Yes, sa mga susunod na araw, kausapin ho natin siya. Mayor Senny Mendoza, good morning. 1,000 na membro o personnel ng Philippine Army tatao sa farm elections. Detalye mo lang kay Edniel Baro sa RH52. Edniel. Kuya Angel, nagtalaga ang Philippine Army ng 10,031, higit 10,000 siyentalo at Capco Active Auxiliary para sa makasaysayang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre 14. Ayon kay Army spokesman Colonel Louis de Maala, gali mga ito sa 1st, 6th at 11 Infantry Divisions. Kabilang sa personal augmentation mula sa 28 Infantry Battalion, 1st Scout Ranger Battalion, Task Force 92 ng 1st Brigade Combat Team, Special Team mula naman sa Civil Military Operations Regiment, Atmos Artillery Battery at 75th Infantry Battalion. Ginawa ng hukbong deployment matapos ang huling command conference ng Farm Pulse na nilahukan ni Army Commanding General Lieutenant General Donald Gumiran. Dito, tinalakay ang mga security preparations at contingency plans sakaling magkaroon ng bantas na eleksyon. Tinayak naman ang militar ang suporta nito para sa maayos at mapayapang halalan. Gayon din ang comprehensive assistance sa pulisya at Commission on Elections. Sa talalagay na parang si Angel, matapos ang relatively na tahimik na magdamag, ay ngayon lamang dito sa bahagi ng San Juan City, boundary ng Quezon City, ay bumuhos ang malakas na ulan. Ako si Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ingat ka, Melvin Letrodo. DOE, kinalma naman ng publiko sa pagbaba ng fuel inventory ng Pilipinas. Detalye mo na kay Giselle Ricoport, RH15, Giselle. Kinalma ng Department of Energy, Kuya Angel, yung ating mga kababayan sa bahagyang pagbaba sa 47 araw ng fuel inventory. Ang paliwanag ni Energy Undersecretary Sandy Sales, normal yung ganitong pagbaba dahil commercially driven yung inventaryo natin ng langis. Ang ibig sabihin ng parte ito ng commercial cycle, kabilang yung ordering ng mga kumpanya. Ang mahalaga, sabi ni Sales, tuloy-tuloy naman yung supply ng Pilipinas at may mabibiling langis sa ibang bansa sa gitna ng tensyon, sa gitna ng kailangan. Nang tanungin kung ano yung fuel outlook sa nalalagitang bahagi ng taon, siya na nakapag-assess na yung supply chain at naghahanap na ang bansa o ang mga bansa sa Middle East ng alternatibo na mga ruta para maibiyahe yung kanilang mga produkto. Kaya naman tilaan na stable na yung physical supply kahit pa nagpapatuloy yung geopolitical tension. Pero ang presyuhan, nakikita raw niyang mananatili sa elevated level o mataas na antas. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle.
Paano po? 1 minuto na lamang, ACS na umaga. Kuya Angel, si Angel Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay President Benjamin Franklin. Ang sabi niya, beware of little expenses. A small leak will sink a great ship. 2x2 at ACS Balita, susunod na. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-ACS ng umaga.